Again, our one big powerful message for this talk is this: remember. Pakiulit nga. Kala ko nakalimutan nyo na eh. Again, kanina, it's about remembering. Remembering what? Remembering God. And today, God is singing you this song. Remember remember E. Put them together, remember me. Ganon. Yung iba hindi nila alam. In denial. Speaking of remembering, naalala ko, ako po ay batang 90s. Ibig sabihin, nung mga bandang 4, 5 years old, mga 90s yan. So, batang 90s po ako. Ewan ko sino po yung mga batang 90s dito mag-ingay. Wow, yung iba sinungaling ayaw aminin Dati, di ba yung batang 90s, paggising natin ng umaga, switch mo lang yung TV, tapos lalagay mo sa Channel 9, tapos ang tugtog, paggising sa alam niya di ba? Tapos ililipat mo sa Channel 2. Ano yung tugtog? Bawat bata may tanong, ba't ganito? Ba't ganon? Kailangan buksan ang isipan sa science o agham. Tayo na sa siniskwela. Di ba? Napakanta kayo, di ba? Tapos, so pagkatapos doon, ang susunod, Hiraya manawari, mga pangarap natin, ating abutin. Pagkatapos ng palabas na yon, susunod yung palabas ng dalawang saging na hindi mo alam kung lakatan o saba. Actually, sabi nila 3 daw yung saging na yon, hindi 2. Yung isa daw kasi nginat-ngat nung kaibigan nilang daga. Di ba, may kaibigan daga. Di ba? Ang gandang alalahanin, di ba? Yung mga memories natin yon, lalo na yung mga batang 90s. Nung batang 90s din, yung mga laro, hindi pa uso yung ML. Wala pang ML noon. Ang laro noon, goma. Tapos gagawin mong Chinese garter. Na dati, nung 90s, mas mataas ang talon ng lalaki kesa sa babae. Yung tipong nandito siya sa dagupan, nung tumalon siya, nasa San Carlos na. Mga ganon. Diba? Ano pa? Uso doon, text. Ay, pag marami kang text, marami kang pog, ikaw ng pinakaastig. Oo. Tapos naranasan nyo rin to yung maglaro ng taguan. Diba? Yung tipong taguan, ikaw yung taya, bilang ka ng 10, hinanap mo na sila, hindi mo sila mahanap kasi umuwi na sila. College na kayo, hindi mo pa rin nahanap. Diba? Ito pang isa, ito yung hindi ko makakalimutan. Nung panahon, nung batang 90s, nung 90s, yung mga tsinelas, may mga powers yan. Yung tsinelas mo, sira na, pwede mo pang ikabit, lagyan mo lang ng alambre. Itong matindi. Pag may kalaro ka, yung kalaro mo natatalo na, ay matakot ka kapag inalis niya yung tsinelas niya, nilagay niya dito. This means war. Diba? Pansin nyo, kung nakalagay dito yung tsinelas, lahat ng laro panalo yon. Ang bilis ng takbo, sa patintero, nakakahuli, pag nandito yung tsinelas. Diba? Naalala nyo? Diba? Magandang balikan yung mga memories na yon. Pero isa sa mga pinakamagandang balikan, yung mga nagawa ng Diyos sa buhay natin. Yan. Diba? Mas maganda yon. And today, I would like to share with you the second one. Ano yung una? Remembering God's, yung sinabi ni Brother Lawrence, painful lessons. Ito po yung pangalawa, remember God's persistent love. Sabihin nyo nga, persistent love. Yan. Yung God's painful lessons, it is also expressions of God's persistent love. Yung mga painful lessons natin, expression din yun ng persistent na pagmamahal ng Diyos. Another phrase for God's painful lessons ay God's justice. Ito yung topic na ayaw nating pag-usapan, pero kailangan. Sabihin nyo nga, kailangan. God allows the bad effects of our bad decisions because He loves us. Kasi kapag na-experience natin yung bad effects ng mga bad decisions natin, pwedeng magbago tayo into a better person. Nasusundan niyo ako? At gusto ng Diyos na maging better tayo. Bakit? Kasi He loves us. God's justice and love are one.
Package deal, mga kapatid. But allow me to focus on God's persistent love. Pakiulit nga ulit, persistent love. Pagpatuloy natin yung kwento, pagpatuloy natin yung binabasa natin, si Moses, sinasabi niya, yung walang hanggan at walang katapusan, walang tigil na pagmamahal ng Diyos sa kanila, kahit na ananawot sa uluda, kahit na ang titigas ng ulo nila. Sabi niya dyan, basahin natin, but even after all He did, you refuse to trust the Lord your God, who goes before you, looking for the best places to camp, guiding you with a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. Yung mga nandito nung Exodus series natin, yung pinag-usapan natin yung Book of Exodus, na-encounter natin yan, di ba? Yung pillar of fire, tsaka pillar of cloud. Remember, naalala nyo? Oh, remember? So, habang nagsishare si Moses ng nakaraan, ng past nila sa kanila, dinitalye ni Moses na kahit ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still led them to the promised land. Kahit na ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still appointed their leaders. Kahit na ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still won victories against their enemies. Kahit na ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still prepared the promised land by dividing it for each tribe para mag-flourish sila. Grabe, no? Persistent yung pagmamahal ng Diyos. Grabe yung pagmamahal niya sa kanila. My dear Feast Dagupan family, pakinggan yung mabuti ito. Huwag niyong palagpasin ito, ha? Please, huwag niyong palagpasin ito. Never forget God's mercy. Never forget God's miracles in your life. Never forget that. Huwag niyong kalimutan yun. Ang dami na nun sa buhay niyo. Di ba? Ang dami na. Ngayon pa nga lang, ang daming milagro sa buhay mo. Humihinga ka pa. Inhale. Exhale. O, naamoy nyo? O, miracle yan. Di ba? When you forget God's persistent love, anong mangyayari? You become ungrateful. Pag nakalimutan mo na mahal ka ng Diyos, magiging ungrateful ka. At kapag ungrateful ka, lagi ka na lang nagko-complain. Pag mainit, mainit. Pag malamig, mangkigtulakla. Ano ba talaga? Naalala ko yung kwento ng isang bata, pumunta siya sa tindahan. Tete, pabili po ng stick o. Sabi nung bata, ilan na lang po ba yung nandyan? Sabi nung bata. So yung tindera, kinuha yung garapon ng stick o. Pinilang, 1, 2, 3, ay nalito na ako. 1, 2, 3, hanggang, okay, 46. Sabi niya doon sa batang bumibili. Sabi nung bata, pabili po ng isa. So yung tindera nagalit pa. Ungrateful. Nasusundan niyo ako? Kung tutusin, dapat grateful siya. May bumili, di ba? Nasusundan niyo? Pero dahil nakalimutan niya maging grateful, ano nangyari? Nag-complain. Am I making sense? Kapag ungrateful ka, lagi kang nagko-complain and soon, may isip mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Nakakatakot yun. You do your own thing apart from God. Mas nakakatakot talaga. Paano mo may iwasan itong mga ito? How do you fight against soul dementia? Tanong niyo kung paano. Gusto niyo malaman kung paano labanan ito? Tanong niyo kung paano. Here is my biggest recommendation. Okay, makinig kayong mabuti. Huwag niyong palagpasin to. My biggest recommendation to fight spiritual dementia, soul dementia is this. Establish rituals to remember God's lessons and God's love. Sabihin nyo nga, establish. You establish a soul rhythm, you establish a ritual na magpapaalala sa iyo ng spiritual identity mo, ng spiritual destiny mo, ng spiritual family mo. Kung meron kang fixed patterns, yung ritual na ginagawa mo, malaking tulong yan para hindi mo makalimutan yung mga yon. Kung wala kang rituals to remember God's lessons and love, maalala mo lang yon kapag gusto mo lang. O kaya kapag may problema ka.
Pero maniwala kayo sa akin, kapag may problema ka, madali mong makalimutan yung pagmamahal ng Diyos. Complain ka ng complain. Hindi mo talaga maaalala yung lessons at pagmamahal niya. Kaya importante na may ritual ka para maalala mo yung mga yon. And here's a universal life principle. 4 words lang ito. Sabi dyan, make important things matic, automatic. There are 2 kinds of rituals. Ilan ulit? Ayan, bibilisan ko na. First is this, personal ritual. Sabihin nyo nga, personal rituals. One of my personal rituals is meditation. Sabihin nyo nga, meditation. Importante yan. I encourage you to meditate. Oo, kaso ang problema, pag narinig natin yung salitang meditation, pag narinig natin yung meditate, ang unang pumapasok sa isip natin, ito yung tao na usually kalbo, naka-Indian seat, nakapikit ang mata, nakaupo, naka-Indian seat ng ilang oras. Yun yung idea natin ng meditation eh. Kaya ayaw natin gawin. Tama ba ako? Ayoko mag-meditate kasi gano'n yung magiging itsura ko. Diba? Yun yung tingin natin sa meditation. Sa tingin nyo, gano'n yung ginagawa ko? Nakaupo ako, Indian seat. Diba? Here's where you start. Paano ba? Eto, your goal is to meditate for 1 minute. 1 minuto lang. Kapag lumagpas ka pa ng 1 minute, bonus na yun. Ang kailangan lang, 1 minute. May 1 minute ka, di ba? May 1 minute ka. Sa umaga, for you to meditate, simple lang, just be with God. You just inhale His love, receive His grace, experience His embrace, and then para ma-nourish yung heart tsaka mind mo, anong gagawin mo? You read God's Word. Bars, saan ako magsisimula? Eto, pwede mong basahin yung mga readings sa araw-araw na yun. Through our devotionals. Yung community po natin may devotionals, yung Didake, Sabbath, Companion, tsaka Gabay. Basahin mo yan. Walang 1 minuto, walang 3 minutes, 2 minutes yan. Pwede rin manood kayo ng Full Tank ni Brother Bo Sanchez, yung founder natin. Pwede rin yun. Ano pa? Sa GC ng Feast Dagupan Family, may mga servants po tayo na nagsisend ng screenshot ng mga devotionals. Diba? Meron yan. Tsaka yung mga YouTube link ng Full Tank ni Brother Bo. So shout out po sa inyo. Malaking tulong sa atin yon. Diba? By the way, lahat po ba tayo members na ng GC ng Feast Dagupan? If ever na hindi po kayo part ng GC ng Feast Dagupan, kasi balita ko puno na, no? Don't worry, i-add kayo sa GC ng youth, kung youth kayo, singles, kung singles kayo, tsaka couples. Doon nagsisend din tayo. Sabihin nyo lang, i-approach nyo lang yung mga servants natin para ma-add kayo sa GC. Or, pwede nyo ring i-download yung Feast app natin. May app po tayo. Sino po sa inyo may cellphone dito? Taas ang kamay. Yung cellphone niya 3310, Nokia. Wala na, di ba? Lahat kayo, puro ano yun, smartphone, iPhone, Android. Di ba? Pwede nyo i-download yan. Feast app. Ay, mag-grow kayo spiritually. Sa gabi naman, paano tayo mag-meditate? Paano pwede natin gawing meditation? By the way, di ba ang dali lang? Dali lang. You just create a habit every day. At least 1 minute. Sa gabi, pwede rin tayo mag-meditate. Ganito po ang gagawin natin. Okay? Kayang-kaya nyo to. Ang gagawin nyo sa meditation nyo sa gabi, gagawin nyo yung meditation nyo kapag nakahiga na kayo. Di ba ang dali, nakahiga na? Yung papatulog na kayo. Tapos ang gagawin nyo lang, alalahanin ninyo yung mga blessings nyo mula umaga hanggang bago kayo matulog. Meditation na po yun. Brother Bars, paano kung nasa tanghali pa lang ako? Yung tipong, inaalala ko yung blessings ko pero nasa tanghali part pa lang ako, nakatulog na ako. Okay lang po yun. At least you sleep smiling and you sleep in the presence of God. Ang himbing pa ng tulog mo. Kaya, simple lang yun para tayo makapag-meditate. Ito pa ang isang ritual na pwede nyong gawin. Keep a journal. Journal. Tapos kapag binabasa nyo ulit yung mga journal ninyo, makikita at marirealize nyo na ang Diyos naging faithful. Tsaka mahal ka. Babasa, oo nga, ito yung panahon na hindi ko na alam ang gagawin ko pero
may solusyon sa problema ko. Binuklat mo ulit, uy, ito yung panahon na nabasted ako Pero ngayon, uy, kinasal na ako. Nasusundan niyo ako? Doon niyo marirealize na, faithful pala ang Diyos sa akin. Mahal na mahal pala ako ng Diyos. Here's the other category of rituals or rhythm. Second is this, communal ritual. Sabihin niyo nga, communal. Ito, simple lang. Okay? For example, nasa hapagkainan kayo, family. Kakain kayo. Special occasion siguro. Or kahit simpleng dinner. Nasa hapagkainan kayo. Simple lang gagawin nyo dito to meditate. Ano yon? You ask, uy, ano yung blessings mo? Uy, ano yung, or paano ka bless ni Lord ngayon? Uy, ano yung message ni Lord sa'yo recently? Meditation din yun. Rituals din yun. In that way, maalala mo yung God's persistent love. God's painful lessons. Nasusundan niyo ako? Do this in your family. And I encourage all husbands and fathers, initiate it. Facilitate it. Tapos you listen to one another sharing. Ano pa? Pwede rin yun na kapag ang kasama nyo, mga barkada nyo, o kayo mga LG ninyo, yon. Usually kapag sa LG, tapos ka LG ko kayo, di ba? Usually ang una-una kong tinatanong anong mga blessings nyo this week. Tama ba? Because I want you to remember God's persistent love and God's painful lessons. Ano ba? Pwede rin kapag patapos na yung taon, mag-gather ulit kayo, tapos siguro mag-out of town, tapos meron yung sharing nyo na, uy, ano yung mga blessings mo this year? Ano yung mga ipinagpapasalamat mo ngayong taon? Diba? Or kapag paumpisa na yung taon, pwede rin naman na, uy, ano yung mga pangarap mo ngayong taon? And then you pray for each other's dream. Those rituals, makakatulong sa inyo yun for you to remember God's persistent love. Pwede nyo gawin to with your family, friends, barkada. Try it. Yun yung mga rituals na pwede nyo gawin. Alam nyo ngayon, nakakalungkot kasi bihira na lang yung nag-uusap sa pamilya. Whether hindi sila sabay-sabay kumain ng family nila. Or kapag sabay-sabay man silang kumain, cellphone. Hindi rin nag-uusap. Bihira na yon. This is a tragedy na magpapanganak ng mas maraming tragedies sa buhay. Pakinggan nyo mabuti ito Again, especially fathers in the house. Huwag niyong hayaan na kapag nasa hapagkainan kayo, hindi kayo nag-uusap kasi tragedy yun. At yung tragedy na yun can birth many more tragedies. Ano yun? Baka yung anak nyo lumaking ganyan. Nasusundan nyo ko, am I making sense? That's why it's so important that you talk. You share. Sa mga lalaking nandito, again, I challenge all the fathers and husbands, magpakalalaki kayo, initiate that. Facilitate that. Pero ito alam niyo kung anong na-realize ko? Tanungin niyo kung ano. We need more than a strong family. Every family needs a strong family of families. Every family needs a strong family of families. Sabi sa isang African proverb, it takes a village to raise a child. Pero ititweak ko ng konti yun I believe it takes a village to raise a family. Listen to this. Huwag niyong palagpasin to strengthen marriages and to train your children in the ways of the Lord. You need a loving spiritual community. You need that. Uulitin ko if you want to strengthen your marriages, if you want to train your child in the ways of the Lord, you need a loving spiritual community. Kailangan po nating maging part ng spiritual community. Our community, the Light of Jesus family, the feast, this has been one of God's biggest blessings in my life. I am part of a small group also. I have LGs, light group. LGs po ang tawag natin doon. Usually magkakape, kakain, tapos mag-share. Uy, anong blessings mo? Diba? Uy, kamusta yung pinagdadasal mo? Ito, answered prayer na.
Nakakatuwa. Nasusundan niyo ako? And then, nagsishare sila ng bawat buhay nila. After nung sharing, nakaka-refresh. Nasubukan nyo na yun? After yung mga nag-ELG dito, after LG, refresh ka. Lalo na yung after the feast, mag-ELG kayo. Bukas, Lunes, refresh ka. Di ba ang sarap? Tapos, that's a ritual of remembering. Yan. Tapos, every Sunday, we go to the feast. I go to the feast. Ito naman, yung big group natin. So, those are our rituals na pwede ninyong gawin. Madali lang, di ba? Hindi naman mahirap, di ba? Kaya, di ba? O, tamang-tama yung oras ko, 0 na. May invite everyone to please stand. Nika, I would like to end with this story. Okay lang magkwento. Pilitin niyo muna ako. Relax lang kayo. Relax lang. Alam ko na yun. Merong mag-asawa. And then the husband, nag-promise siya dun sa asawa niya na, darling, hindi kita pababayaan. I will always be with you every passing day. So, yun yung isa sa mga vows niya nung kinasal sila. And indeed, habang nagkaroon sila ng anak, tumanda sila, talagang hindi iniwanan nung lalaki yung asawa niyang babae. Hanggang sa yung mga anak nila, nag-asawa na, silang dalawa na lang, hindi pa rin iniwanan nung lalaki yung asawa niyang babae. Pero dumating yung pagkakataon na yung babae, dahil sa pagkatanda, sa katandaan, may mga nakakalimutan na rin. Sabi nila sa Pangasinan, kabawla. So, maya-maya, pag makikita niya yung asawa niya, sabi niya, sino ka? And then yung asawa niya, magpapakilala, ako to, yung asawa mo. Ay, oo nga pala, sorry, nakalimutan ko. Every passing day, ganun ang ginagawa niya. Pakakalimutan ulit, pakakainin niya yung asawa niya. Sino ka nga ba ulit? Ako to, asawa mo. Oo nga, sorry nakalimutan ko ulit. Every day. Until such time na pinayuhan siya na ilagay na lang yung asawa niya sa isang home care para mas maalagaan. So pumayag yung lalaki. And then kahit na nasa home care facility na yung asawa niyang babae, the guy still continues to visit his wife. Pupunta siya doon, pagkakita sa kanya, sino ka? Ako to, yung asawa mo. Pakakainin lang kita. Okay. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Ganon ang eksena everyday. Until such time na sa sobra na rin katandaan, isang araw, dumalaw yung lalaki and then nakita nung babae, sabi niya, sino ka? Sabi nung lalaki, ako to, yung asawa mo. Wala akong asawa. Hindi kita kilala. Sinipa siya. The next day, dumalaw ulit. Nagpakilala, sino ka? Ako to, asawa mo. Hindi kita kilala, hindi ako kinasal, wala akong asawa. Hindi na siya kilala. Pero every passing day, dumadalaw pa rin siya. And then yung isang nurse, sabi nung isang nurse, Sir, bakit dumadalaw pa kayo? Hindi naman na kayo kilala ng asawa nyo. Sabi nung lalaki, alam nyo, tsaka sir, hindi na nga kayo kilala, sinasaktan pa kayo. Bakit dumadalaw pa rin kayo? Sabi nung lalaki, alam nyo ma'am, hindi na importante kung maalala niya ako. Ang importante, naaalala ko siya.
Hindi na importante na maalala niya ako, tapos masaktan ako. Hindi importante yon. Ang importante, naaalala ko siya. And my dear Feast Dagupan family, God is like that. Minsan, papaalala ng Diyos sa atin, lalo na kung may problema tayo, susolusyonan yung problema. Ay, oo nga pala, may Diyos pala. Pero may mga times na nakakalimutan natin sa sobrang bigat ng problema natin, nakalimutan mo ng may Diyos. Ang Diyos nasasaktan, naniniwala ko nasasaktan. Pero kahit hindi natin siya maalala, ang mahalaga sa Kanya, naaalala ka niya. Ang mahalaga sa Kanya, mahal ka niya. And umaasa tayo na one day, yung pagmamahal niyang yon, makapagpabago sa atin. Makapagpabago sa matigas nating puso. At makapagpaalala na, oo nga, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. At hindi siya titigil na magmahal sa iyo. And as we come into worship the Lord today, I want you to remember all the great things, the blessings, my goodness, na ginawa niya sa buhay mo. Grabe! Grabe! As we sing this song, as we worship God today, I want you to remember those things.